Dahil sa nabalitaan ni Lynette at Annalyn na itong si Moira ay nakatakas ng ibang bansa, ayan naman, tutulong sila sa pagmamatsyag na baka sakaling makita nga nila ang bruha sa bansang Japan. At hindi nga sila nagkakamali sapagkat itong si Annalyn sa may malapit sa Mount Fuji, nakita niya itong si Moira na may kantransaksyon na lalaki at ito nga ay nakamaskara ang kanyang kausap. Ito na nga ang inutusan ni Carlos na tutulong kay Moira upang baguhin ang kanyang identity. Gulat na gulat si Annalyn, subalit nagmamadali siya at sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang pagkakataon upang si Moira ay mahuli, kaya naman agad niyang tinawag itong si Duke Lindon upang ipagmaneho siya nang sa ganun masundan nga nila ang bruha kung saan ito tumutuloy. Habang nasa daanan nga sila, naisipan nga ni Annalyn na tawagan ang kanyang tita Giselle at ito nga ang kanyang daddy RJ, nang sa ganun malaman nila ang katotohanan na si Moira ay nakita niya at naroon din sa bansang Japan. Kaya naman itong si Giselle agad na ikinontak ang mga kapulisan ng Japan upang sabihin na ito nga si Moira ay wanted sa Pinas at kriminal na dapat hulihin. At kailangan nilang tulungan ang Pilipinas nang sa ganun ay madaling mahuli ang kanilang hinahanap. Hindi nila pwedeng hayaan na makalaya lang ang taong kriminal. Kaya naman agad kang nakasunod dito kina Annalyn at Lindon ang mga kapulisan na kinontak na nga nitong si Giselle upang mag-rescue at upang tumulong para dakpin na nga itong si Moira. Sa kabilang banda, naisip naman ni Giselle na sumunod papuntang Japan nang sa ganun matulungan itong si Annalyn at Lynette na mahuli ang bruha dahil alam nilang napakamautak ni Moira at kung ano-ano namang palusot ang gagawin nito. Sisiguraduhin nila sa pagkakataong yun ay hindi na nga makataka si Moira. Nais din niyang masilayan ang bruha habang nilalagyan ng posas sa kanyang mga kamay. Gigil na siya rito at lagi na lamang nakakalusot sa kanyang mga pinagagawa at laging tumatakas, hindi humaharap sa kanyang mga kasalanan. Kaya naman sisiguraduhin niya sa pagkakataong ito na wala ng takas ang bruha. Sa kabilang banda, dumating na nga ang mga kapulisan sa bahay na tinutuluyan ni Moira. Agad itong kumatok at diretso na ngang hinuli ang bruha. Hindi na siya nakapagsalita. Maging ang kanyang kasakasamang half Japanese ay hinuli rin at inimbestigahan kung sino ang nag-utos sa kanya para gawin sana ang kanilang mga plano na magbago ng identity. Sinabi naman ng half Japanese na kanilang nakausap na hindi dapat umano siyang ikulong sapagkat wala siyang kinalaman. Ginagawa lang umano niya ang kanyang trabaho at napag-utusan lamang siya. At wala ngang ibang may gawa nito sa kanila kundi ito ngang si Carlos. Gulat na gulat itong si Annalyn kung bakit kaya nadawit ang pangalan ng kanyang ama-amahang si Carlos. Sa pagkakaalam niya ay hindi ito sumama sapagkat may aasikasuhin na VIP patient. Yun pala ay inaayos niya ang pagtakas ni Moira. Bigla si Annalyn sa kanyang mga narinig. Ngunit wala na siyang magagawa kundi harapin ang katotohanan na ito ngang si Carlos ay kasabwat pala ni Moira at maaari din siyang makulong sa kanyang ginagawa na pagtulong dito sa bruha. Abangan ang mga next episode. Thank you.